Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako, if naalala nyo ang video na kung saan ininsulto ang pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naging mayor at proclaimed mayor ng Davao at sinabi ba anong tawag sa isang OFW ba ang tawag sa isang mayor na nagtatrabaho sa labas ng bansa at nakakulong sa ICC. Nako mga kabibig, alam nyo ba kung anong mangyari? May kalalagyan ang empleyadong iyon ayon kay Attorney Vic Rodriguez. Ang tanong, sasampahan ba ng kaso ni Attorney Vic Rodriguez? Nako, nakakatakot naman yan. Yung iba kasi, bira ng bira, bash ng bash. Hindi mo lang inisip kung ano ang lalabas sa dila at bibig nila. Kasi feeling nila nakakatawa sila, feeling nila ini-insulto nila, magti-trending sila, pag-uusapan sila. Oh, buti sana kung maraming nag-agree sa kanya. Binasya ng todo. And take note, kinull out na ang kumpanya niyang PNG, Procter & Gamble. Kinull out na maraming netizen at meron pa nga nagsabing i-boycott na ang produkto ng PNG. Paano yan kung tutuhanin niya ng mga Duterte supporters? Malulugi sila. Kaya sabi ng iba, kailangan namin ng official statement, ng explanation hinggil sa nangyaring insidente. Hindi naman pwedeng i-deny nila kasi ang video ay kumakalat na sa social media. And in fact, marami talagang nagalit sa ginawa ng babae. Parang happy siya na lalaitin niya si Duterte and knowing na saan ba ang code of conduct ng PNG? Ito ba ang estilo ninyo? Oo. Ito ba ang ugali ng mga empleyado nyo? Mga hamak? Okay lang. Pero alam ka, bibig, mali Kahit maliit na tao yan or presidente natin, mali talaga manghamak ka ng tao. Lalo na kung ang hinamak mo yung presidente ng former president ng Pilipinas na nagserbisyo for 6 years sa Pilipinas sa panahon ng pandemya. Buti ka ate na buhay ka pa ha. Wala, grabe ka naman kami. Oo, yun ang sabi ng isang netizen. Pasalamat ka ate, hindi ka naka-COVID. Hindi ka tinamaan ng COVID sa panahon ng pandemya. Kasi parang wala kang utang na loob na ininsulto mo ang isang presidente natin. Nako, eto kabibig ha. Ito ang usapan ni Maharlika at ni Attorney Vic Rodriguez at napag-usapan nila ang incidenting iyon. Kasi maraming mga netizen ang nagtatanong, Attorney Vic Rodriguez, ano bang pwedeng gawin natin sa babaeng ito, sa kumpanyang ito na parang dinedma lang. Parang okay lang sa kumpanyang ito ang ginagawa ng kanilang empleyado kay Pangulong Duterte. Ito kabibig, makinig tayo. Kausahan na nakagawa ng krimen, dapat naroon yung kasong laban sa'yo. Wala pong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kung wala siyang kaso dito sa Pilipinas, kung saan, dito raw naganap yung mga extrajudicial killing ng kanyang kapanahon bilang Pangulo. Yung iba naman as far as when he was still the mayor of Davao. Wala siyang kaso sa Davao. Wala siyang kaso sa NCR dito sa Metro Manila. Lalong wala siyang kaso sa kahit na saang sulok ng Pilipinas. Kung wala kang kaso dito sa bansa kung saan meron jurisdiction sana yung criminal law na ipinapatupad, lalong wala pong kaso si Pangulong Duterte sa The Hague. Lalong walang jurisdiction ang The Hague. Wala pong kaso Pwede ka bang bistahan? Pwede bang magdinig sa isang kaso na hindi naman existing? Kaya dapat yan ay pauwiin na sa lalong madaling panahon si Tatay Digong dito sa Pilipinas. I think nakikita naman ng mga mahistrado dyan sa ICC yung ginagawang payapang pagkilos at pagpapahayag ng suporta ng mamamayang Pilipino dyan sa Europa kay Pangulong Duterte. At kung sila ay magiging very objective, ito'y pala isipan sa kanila. Is this the person that be accused of a very, very serious crime? Mahal na mahal ang kanyang mga kababayan, nagtitipon-tipon sa labas ng ICC at nanalo
overwhelmingly Yes. bilang mayor ng Davao City. Yung lugar kung saan sinasabing laganap ang extrajudicial killing, kung magiging patas at objective ang mga maestrado ng ICC, dapat ito ay bitawan na nila. At pwede naman yan na di ituloy niyo yung pag-iimbestiga at pagdinig. Later on, if there is really a crowd, mag-issue kayo ng panibagong warrant. Pero ngayon, walang warrant nandyan. Ano ang pinapakita ninyo? Kayo ay instrumento ng pagpapalaganap ng injustice sa ating kapwa Pilipino. Yeah. So, I hope makauwi na ang ating Pangulong Duterte, ano? At talaga namang kitang-kita yung overwhelming support ng ating mga kababayan, lalo na sa Davao. Talagang landslide. Talagang sabi ko nga, kinain niya ng buo ang kanyang kalaban dyan sa Davao City. So, singit ko lang, nakita ko lang, ewan ko nakita mo ito, Marlica, yung video ng isang multinational company na ginagawang katatawanan, yung kalunos-lunos na estado ngayon ni Pangulong Duterte sa Dahig. May nagtanong, hindi ko lang naitabi, na may tuturing daw ba OFW yung mayor na nakakulong na nagsisilbi ng kanyang oras at panahon sa Dahig. Yung mga ganung pananaw, alam mo ninyo, total gusto niyang sumikat, pasikatin natin, hanapin ko lang yung video. Hala, tagam ka day. Pasisikatin ka ni Attorney Vic Rodriguez. So, anong ibig sabihin nito? Kung pasisikatin ni Attorney Vic Rodriguez, it means sasampahan niya ng kaso? Hahanapin niya ba ang babaeng ito? Nako, day, nagsimula na talaga, day. Sige pa, day. Bash pa kayo ng bash, day. Gusto mong sumikat, pagbibigyan ka na Attorney Vic Rodriguez. I-repost ko yun. At, from multinational company ba yun? Nakita ko yun, pero I don't know kung sino-sino yung mga taong yun. Talagang binidyo pa nila, ginawang katatawanan, yung kalunos-lunos na estado ng kapwa natin Pilipino. At, well, there will be a time for this discussion and much longer and deeper discussion. Hala, much longer and deeper discussion on this matter. Ramdam ko, kabibig ba, may gagawin si Attorney Vic dito. Meron siyang gagawing solusyon para tumahimik ang babaeng ito. Yeah. So, Attorney Vic, may recent interview. PNG. O tama, PNG. Total, gusto nila sumikat. Banggitin natin. PNG. Anong company? Anong ano yan? Company PNG is Procter & Gamble. Procter & Gamble. Oh. Nagkaroon sila ng isang gathering, pinagtawanan mga kababayan ang kalunos-lunos na estado ni Pangulong Duterte, yung PNG. And ordinarily, they should issue an apology and disown that very un-Filipino attitude exhibited by their employee. Yan ang dapat gawin ng Procter & Gamble. So far, wala pa silang apology? Wala pa nalalaman na inisyu silang apology or disclaimer doon sa ginawang pangungutya ng kanilang empleyada. Wow. I hope, ma-realize nila na mali yung ginawa nila. So yun, kabibig ha. Yun ang, statement ba yun ni Attorney Vic Rodriguez? Nako, kakabahan ka na, day, kung sino ka man, day, kasi hindi ka, seryosohin ka talaga ni Attorney Vic Rodriguez, knowing si Attorney Vic Rodriguez, lawyer to, alam niya kung ano ang mga pasikot-sikot sa mga ginagawang ito, mga kabibig. Ayon naman kay Kifi Chu, sabi niya, marami daw mga FB messages asking sa kanya na to post about itong private event ng babaeng ito. I-boycott daw ang company because of the disrespect of this speaker and the people who laughed and mocked. The company is probably made up of thousands of workers, and the attitude of the people in this room does not reflect the company culture. Tama na naman. So no, don't do that. Huwag daw i-boycott. I played the video many times, tapos iniisa-isa kong tingnan, nakikita kong mukha. Many I could see didn't smile. You can play the video yourself. And while laughing sounded loud, if the entire room erupted in laughter, the sound would be much more loud than that. But you can hear that it's just a few boisterous laughs and a super hard clapping of the guy in polo shirt in the front with the eyeglass.
Itong babae na naka-eyeglass, yung hanapin nyo, find out the name, kalkalin nyo ang baho, i-bash nyo, ipa-viral nyo. Huwag nang i-boycott ang buong company. Baka lumaya sila sa Pilipinas, wala na nga bagong investment ngayon eh. Dami pang mawala ng work, sabi dito mga kabibig. Ito, ang difference ng Ligo from this company na ako mismo gusto ko mawala yung Ligo, lol. Yung Ligo owner mismo ang bastos kay PRRD. Yung ito, a few low-level suwariwap lang. Pag nahanap nyo ang babaeng chismisan nyo agad ako. Sure ako na may makalkal kayo dyan. Yun ha. Yun ang opinion ni Crisette Laureta Chu hinggil sa issue na ito. Kaya kabibig, ano ang iyong opinion hinggil dito? For me naman ha, may point din si Crisette actually mga kabibig. Kung saan hindi naman pwede na ang buong kumpanya natin ang ibabash. Well, sabi ng iba, hindi. Para ma-aware ang kumpanyang ito na meron silang ginawang kabalastugan, na hindi maganda ang ginawa ng kailang empleyado. Yes, possibly na isa-sanction yung employer na iyon. Ang problema, kung alam ba ng kumpanya na nag-trending na ang kanilang empleyado, yun ang problema ngayon. Diba? Kung hindi alam ng company na meron palang ganito nangyayari ngayon, edi wala talaga tayong makukuha ng official statement. Ngayong umaksyon na si Attorney Vic Rodriguez, baka ito ang magpapagising sa mga ibang empleyado or ang may-ari ng kumpanya para magbigay sila ng statement. Or baka hindi lang ipinaalam ng mga empleyado na meron ng kaguluhan, na meron ng nagbabalak na i-boycott ang mga produkto ng P&G. Nako po, yung mga concern dyan ng mga empleyado na sabihin nyo na sa boss nyo na merong ginawang kagaguhan ang isa sa mga empleyado nyo at maraming mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte ang galit na galit at gustong manakit. Hindi pala, gustong i-boycott. Gustong i-boycott ang mga produkto ng P&G. Nako, nagawa na yan nila ng Goldilocks, nagawa na sa Ligo. So paano yan, 'di ba? Marami pa namang mga produkto ang P&G. So mga empleyado diyan na concern, ipagpaalam niyo na. 'Di ba? I-inform niyo na, baka isang umaga gigising na kayo, baka wala na kayong trabaho. Kasi siseryosohin talaga na Attorney Vic Rodriguez eh. Kasi ito isang kabalastugan. Ito isang paghahamak, pag-iinsulto sa ating former president. So ano ang iyong komento doon mga kabibig? Ako, karma mo yan, ginusto mo yan, nagpapapil ka, gusto ka mag-trending, gusto ka mag-viral, iharapin mo ang problema mo. Kung sana tumahimik ka na lang, kung sana hindi ka nagpa-epal, kung sana ginamit mo yung utak mo, kung ano ba sasabihin ko ba to? Wala bang masasaktan? Saan kayo papunta kung sabihin ko to? Ano kayong epekto to sa buhay ko? Yun kasi, sabi na, Gen Z yan. Kasi mabula-bula ang bibig. Gen Z yan kasi hindi nag-iisip. Parang dubok ang brain cells. Uy, grabe talaga ang mga netizen. Mga comment. Yung kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Sabi naman ng iilan mga kabibig, sabi dito Kifi, exactly. Finally, someone said it right. I'm being bashed for saying not to take it against the company kasi not everyone has the same opinion in that organization. I was told to keep my opinion to myself and that she represents the company. Paano tayo uunlad if we're not being rational and are ruled by emotion? I even just suggested to make a trending statement instead of boycott like Procter & Gamble, Davao demands sorry, and so on and so forth. While P&G does not officially represent their employees' views, they must still uphold the standards of conduct that reflects the values of respect and professionalism. I hope the company does not tolerate or condone the disrespectful behavior of such mockery aimed at a former President Rodrigo Duterte, demonstrated by seemingly educated individuals during a company event. I believe it's crucial for P&G to address this issue, make a clear statement, and take corrective actions
if necessary, upholding a standard of courtesy and respect towards all the people regardless of their political stance. So yun po mga kabibig ang mga ilang komento ng ating mga netizen. Ano sa palagay nyo? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.